We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Pasintabi po, 13 katao sa San Carlos City, Pangasinan, tinakbo sa ospital dahil umano sa pananakit ng tiyan, pagdudumi at pagsusuka sa kinaing seafood na in-order online. Tinutukan yan ni Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Carlos City Health Office sa mga nabiktima ng seafood poisoning sa Sitio Ligaya, Barangay Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. Lumalabas sa investigasyon ng CHO na 47 katao ang nakaranas ng sintomas ng food poisoning. 13 katao ang sinugod sa pagamutan dahil sa pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagdurumi. Pero gumaganda na umano ang kanilang kondisyon ayon sa CHO. Food poisoning talaga dahil yung percentage niya is out of 50, 47 po yung naging yung affected with yun po yun signs and symptoms po ng LBM, abdominal pain and vomiting. Kabilang sa nasa pagamutan ang 15 anyos na anak ni Mang Rohel, pero hindi na raw siya nagpa-confine at iba pang kamag-anak na nakaranas din ng sintomas ng food poisoning. Yung ginawa ko kasi naka-confine yung isa tapos si Mary Grace pina-check up ko siya. Yung reseta niya, yun na lang ang binili namin yung gamot tapos yun na rin ininom ko. Nakaranas din ng sintomas ang birthday celebrant na naghanda ng seafood na in-order niya online. Hindi naman daw niya alam na ganito ang mangyayari. Sorry po, hindi ko po sinasadyo. Alam ko naman di ko kasalanan yun. Pero syempre magagalit din pa rin po kayo sa akin kasi siguro ako yung nag-order, ganun. Sana gumaling na tayong lahat. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng City Health Office sa Rural Health Unit ng Mapandan kung saan in-order ang seafood. Nakausap ng GMA News Team ang online seller pero tumanggi na siyang i-record ang usapan. Pero nagbigay na umano sila ng tulong pinansyal sa mga nabiktima ng food poisoning. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Grade 12 students sa Toledo City, Cebu natagpo ang patay at posibleng umanong ginahasa. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Dista. Hindi na makakatuntong ng kolehiyo ang 17 anyos at grade 12 student na si Charmaine Flores. Wala ng buhay nang matagpuan si Charmaine sa madamong bahagi ng Barangay Bunga sa Toledo City, Cebu. Pasado alas 6, nakita siya ng kanyang pinsan na mag-iigib lang sana ng tubig malapit sa lugar. Ustisya lang ang hinahanap ko! Emosyonal ang inang si Ana Maria nang makita ang anak na wala ng buhay. Ayon sa kanya, gabi noong Huwebes nang magpaalam ang anak na lalabas para bumili ng cellphone load. Dahil hindi umuwi, hinanap nila ang biktima. Nag-iisang anak na babae pa naman si Charmaine sa 7 magkakapatid. Working student siya para matustusan ang kanyang pag-aaral at matulungan ang inang single parent. Kwento ng nagbabantay ng tindahan, madilim na umalis si Charmaine matapos bumili ng load. Mangayag ko hustisya para sa akong anak na madakpan ta siya mursinde lang. Sa investigasyon ng pulisya, posibleng sinakal ang biktima base sa marka sa kanyang lieg. Iniimbestigahan na rin ng suko ang hinalay si Charmaine. Nang matagpuan ang biktima, nakababa na ang suot niyang shorts. May mga scratch di ba? Lagis kamot, possible? Di patak ako ng kamot po, lagi lakali. Ayon sa pulisya, nasa kustodiya na ang suspect na si Jonathan Sagabo. Nakatira si Sagabo malapit sa crime scene.
Una na siyang itinuring na person of interest matapos sabihin ng ilang saksi na nakita siya sa nasabing lugar kung saan natagpuan ang biktima. Sinubukan ng news team na kuhanan siya ng pahayag, subalit hindi siya nagpa-unlock ng interview. Yung mga may alam sa nangyari, nakakita, huwag kayong mag-hesitate na lumapit sa amin para mabigyan natin ng hustisya yung mga biktima. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdag, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binawian ng buhay dahil sa rabies ang padre de pamilya sa Albay. Agad namang nagsagawa ng contact tracing at mass vaccination ang Albay PHO at Veterinary Office dahil sa banta ng rabies sa mga taong nakasalamuha ng pasyente. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Patay ang isang 47 anyos na padre de pamilya sa probinsya ng Albay at ang itinuturong dahilan nito, rabies ng aso. Kinilala itong si Richard Belga ng Barangay Gubat, Ilawod ng Bayan ng Bakakay. Una na raw na itinakbo sa ospital noong Agosto 13 si Belga dahil sa ulcer at iba pang karamdaman nito. Pero matapos ang 2 araw mula nang mailabas ito, muli na namang itinakbo sa ospital dahil sa nakitang sintomas ng rabies. Pero binawian pa rin ng buhay dahil kinokonsiderang nakakahawa ang rabies. Agad na ipinag-utos ng ospital na i-cremate ang bangkay habang binakunahan naman ang pamilya nito. Ang Provincial Health Office naman nagsimula na rin na mag-contact tracing sa iba pang tao na nakasalamuha ng biktima. Pag human rabies na po, ang ano niya po is through the secretions, lalo po kung pag grabe na baga po ang rabies, naglalaway na nag-ano. So, sarong paagi po yan kung para po ma-transfer ang virus po kang rabies. Sa ngayon, hindi pa raw makumpirma kung nakagat talaga o kumain ng karne ng aso ang biktima. Though ini pong virus naman po ay natitigbak po ini sa above 50 degrees centigrade na kalayo, na heat, natitigbak po ini yung virus na ini. Pero hindi po ini advisable na ini po ay dapat lutuon o kaunon kan mga tao. Ang tubod ko po sa pagkakagat kang ayam, more than 1 year ago na po siyang nakagat. Dahil man po siya nagpa-iniksyon. Sa ngayon, nagsagawa na rin ang Provincial Veterinary Office ng mass vaccination sa 3 barangay sa Albay kung saan unang tumira at nagtrabaho ang biktima. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabilis na nirescue ng Philippine Coast Guard Batangas ang lalaking nakitang palutang-lutang sa katubigang bahagi ng Barangay 10, Balayan, Batangas kahapon. Sa ulat ng PCG Batangas, nasunog ang bangkang demotor na ginagamit ni Haidel Desierto hanggang sa unti-unti itong lumubog. Problema sa makina ang isa sa tinitingnang dahilan ng pagkasunog sa makina. Ayon pa sa PCG, mag-isa lang daw siyang sakay ng bangka at hindi pa raw masyadong nakalalayo nang mangyari ang insidente. Wala raw tinamong sugat sa katawan ng mangingisda habang nadala rin agad sa Pampang ang nasunog niyang bangka. Talagang dapat chine-check muna nila kung talagang seaworthy ang kanilang mga bangka kasi pag inabot ng sama ng panahon lalo sa gitna ng dagat, mas mahihirapan tayong mag-rescue sa kanila. Bilang paghahanda ng LTFRB 11 at Davao City LGU sa inaasahang mataas na demand para sa pampublikong transportasyon sa pasukan ngayong Martes, magdadagdag ng bus units sa ilalim ng peak hours augmentation bus service sa Davao City. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi pa man nagsisimula ang pasukan sa pampublikong paaralan, batid na ang dami ng mga pasaherong nag-aabang ng masasakyang PUJ base sa CCTV monitoring sa Public Safety and Security Office sa Davao City.
bilang maagang tugon sa inaasahang pagtaas ng demand sa pampublikong transportasyon sa lungsod na pagkasunduan ng LTFRB 11 at Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO na magdadagdag ng bus units sa ilalim ng peak hours augmentation bus service sa mga ruta na napag-alamang may volume ng mga pasahero simula ngayong Martes. Basta buntag na atay upat ka units nga padaganon for the two routes that I have mentioned. Kung nakita pa gyud nato nga mas needed pa og additional units na atay duha ka standby. This is coming from one bus company. Sa pagmamando ng trapiko, mas tutukan sa deployment ng traffic enforcers ang mga paaralan sa unang distrito, lalo na sa mga paaralang nasa highway kung saan may volume ng mga dumadaang sasakyan. Dagdag din sa traffic ang road constructions, tumataas na bilang ng mga sasakyan at ongoing infrastructure projects. All major roads in Davao City, lalo na yung may mga schools na mga major roads, as early as 5:30 in the morning, we are already deploying traffic aids and mga traffic enforcers to assist motorists, not only motorists but also pedestrians. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, or Jill Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinangunahan ng Philippine Coast Guard ang inspeksyon sa Batangas Port para matiyak ang seguridad ng mga bibiyaheng pasahero at maglalayag na barko. Tutukan sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Naglagay ng Passenger Assistance Desk sa Batangas Port na aalalay sa mga pasahero ngayong naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa pagbabalik eskwela. Ilang araw bago ang pasukan, nag-ikot ang PCG sa passenger terminal. Ininspeksyon ang mga bagaheng dala ng mga magtatawid dagat, gaya ni Jaime na pauwi sa Victoria Oriental, Mindoro. Nakakatulong din sa mga bagahe rin na may medyo pag may mahinala, ma-insurbahan din. Kabilang din ang magpipinsan ni John Dave na uuwi sa probinsya. Bibiyahe sila sa Baco Oriental, Mindoro. Kasi nga po, galing bakasyon, baka ang isip nila nasa bakasyon pa, magpapasukan na. Mahanda po yung sarili na sa pagpasok. Ang pagdagsa ng mga pasaherong yan sa pier, inaasahang madaragdagan pa sa linggo hanggang sa Lunes. We have already more or less mga 100,000 na pasahero, inbound and outbound yan. Napaka-busy ng Port of Batangas, considering na ito ay jump-off point ng mga island provinces. Tiniyak ng PCG at pamunuan ng Batangas Port na ligtas na makakabiyahe ang mga pasahero papunta sa kani-kanilang probinsya. Binusisi ang mga dokumento at tiniyak na hindi overloaded ang pasahero at kargamento ang sasakyang pandagat. Ang ating boarding team, unang-una ay binibidyo nila at ini-scan muna nila yung paligid ng barko. There is what you call as plimsoll mark sa gilid ng barko. Kanselado na ang leave ng mga miyembro ng PCG habang nakataas ang heightened alert. Iiral ito hanggang sa September 1. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umani ng positibong reaksyon sa mga netizen ang video ng grupo ng mga dolphin na tila naglalaro sa karagatang sakop ng Tabaco City. Ayon sa uploader na si Lorenzo, galing siya sa Catanduanes ng araw na maswerteng nakuhanan niya ng video ang naturang mga dolphin. Maging ang mga otoridad sa Albay, ikinatuwa rin ang kakaibang experience na ito ng mga Roro passengers sa probinsya. Indikasyon raw ito na mayaman pa ang karagatan kung saan marami pa ang nakukuhang pagkain ng naturang mga dolphin. Umaasa naman ang mga otoridad na mas marami pang dolphin at butanding ang makikita sa lugar. Kaya panawagan ng mga ito sa publiko na pangalagaan ang karagatan para maprotektahan din ang mga marine life na nakatira dito. So from Catanduanes, first time ko umailing na kadakol kong dolphin sa Siring Tabaco. Although may mga ibang lugar man po dito sa Pilipinas sa mga dolphin. Same reaction man po, Giraray, maugmahon sa pagmati pag nakainig sa pagang. Actually, namamataan pa po talaga yan ng mga sightings na yan. Pag summer season, tag-init, magayon ang panahon, dakol ang nutrients ligdi sa tuyang mga areas. Kaya baga po nahiling talig ang mga botanding, arog na panahon. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News.
Mga kapuso, mabilis na lumalakas ang bagyong Guring habang ito ay nasa Philippine Sea. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa extreme northeastern portion ng mainland Cagayan at sa extreme northeastern portion ng Isabela. Masungit na panahon ang aasahan sa mga nasabing lugar ayon sa Pag-asa. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at ng Isabela at northern portion ng Aurora. Asahan ng malalakas na ulan sa mga susunod na oras na sasamahan ng pagbugso ng hangin. Namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo, mga 185 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 140 kilometers per hour. Sa mga susunod na oras, patuloy nakikilos ang bagyong Guring patimog habang ito'y nagpapalakas at naghahatak ng hanging habagat. Posible itong maging super typhoon sa darating na Lunes. Magdudulot ngayong araw ng pabugso-bugsong ulan at hangin ang habagat sa Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mimaropa. Pinapayuhan ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dahil sa banta ng matataas na alon sa mga dagat ng Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan ngayon sa halos buong Northern Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Ang mga lugar sa mapa na natatakpan ng kulay orange at pula. Pinaaalerto ang ating mga kapuso mula sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, maging ang Visayas at Mindanao na epekto ng trough o extension ng bagyong Guring, habagat at ng mga local thunderstorms. Long weekend sa Boracay, pinaghahandaan na ng Malay LGU at ng Kapulisan. Ano pa kaya ang iba't ibang aktibidad na swak ngayong weekend? Alamin natin sa live report ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, bago pa man ang pagbabalik eskwela sa Martes, susulitin na raw ng mga kababayan natin ang long weekend sa pagpunta sa iba't ibang lugar upang mag-enjoy. Hindi na raw kailangan pang lumayo ng estudyanteng si Rema upang masulit ang long weekend. Sa mga nais raw ng chill lang at walang gasto, pwede namang gumala sa mga parke. Kaya kasama ang barkada, dito na sila nag-enjoy sa newly renovated at mas pinaganda pang playground sa Negros Occidental Provincial Capital, Lagoon. Kaya daw ka, balasang ka, fresh ang hangin, tapos makarelax ka. So, while review. Si Cindy naman, ipapasyal din ang mga anak bago pa ang pasukan. Sa mga nais ng road trip, pwede namang umakyat sa Baguio. Pero ramdam na sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet ang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong umpisa ng long weekend. Pero enjoy naman ang pamamasyal sa lungsod gaya ng magkakamag-anak na ito. Siyempre after ng pandemic, lahat naging excited. And then first time ulit namin makapasyal ng Baguio kasama tong baby namin. Ayon sa Baguio City Police, inaasahan na papalo sa 10,000 ang tourist arrival sa lungsod ngayong long holiday weekend, kaya 100% nakadeploy ang mga police personnel sa pagdagsa ng mga turista. Inaasahan na rin ang pagdagsa ng mga turista na nais mag-long weekend holiday sa world-class beach ng Boracay, kaya naman pinaghahandaan na ito ng LGU. Ang safety ng mga tourist natin, and as well as yung talagang sinasabi natin na total experience ng tourist natin. Nagmi-meeting rin po tayo man sa mga service providers natin na sana they were going to emphasize the quality and excellent service po sa mga tourists. Nagdeploy na ng dagdag na pulis sa Boracay ang Aklan Police Provincial Office upang masiguro ang seguridad sa isla. Sa datos ng Malay Tourism Office, mula Enero hanggang ngayong buwan ay umabot na sa 1.4 milyon na turista ang bumisita sa Boracay. Karamihan dito ang local tourists. Nasa 5 hanggang 6,000 ang daily tourist arrival sa isla at inaasahan umano na tataas pa ito sa pagpasok ng Burr months.
Cecil, sa ngayon ay unti-unti nang dumadagsa ang mga turista dito sa Tabon Port papunta sa isla ng Boracay. Naka-standby naman ang kapulisan, mga kawani ng Bureau of Fire Protection, PCG at emergency responders upang masiguro ang seguridad ng mga bisita. Paalala naman ng port management dito sa Tabon Port sa mga turista na kailangang ihanda agad ang mga dokumento gaya ng hotel booking na DOT accredited at identification cards upang hindi ma-delay sa biyahe. Cecil, yan ang latest mula dito sa probinsya ng Aklan. Balik sa iyo dyan. Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, 4 na barangay sa Pangasinan minomonitor bilang election watchlist area para sa Barangay and SK Elections 2023. Validation sa 4 na barangay isinasagawa ng PNP. May ulat si Joan Punsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mag-uumpisa na sa Lunes, August 28 ang election period para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Sa isinagawang First Provincial Joint Security Control Center meeting ng PNP, AFP at COMELEC, 4 na barangay ang minomonitor na posibleng mapabilang sa election areas of concern sa Pangasinan. Still under validation po ng informasyon po. At yung 4 na po yun na barangay ay tuloy-tuloy po pagbabantay po natin dyan at tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin na assessment kung mayroon nga ba talagang threat. Sa Lunes, mag-uumpisa na rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Magtatagal ito hanggang September 2. Once na nag-file na po kayo ng COC nyo, between August 28 to September 2, kandidato na po kayo, hindi na po kayo pwedeng mangampanya. Okay. At otherwise, pwede po namin kayong kasuhan ng premature campaign. Paalala ng COMELEC, mas magandang kumpleto na at nasagutan ng COC form kaysa doon pa lang sa tanggapan gagawin ng pag-fill out. Downloadable ang COC form sa COMELEC website. Papayagan naman umano ang gimmick sa paghain, basta wag lang nakakabulabog. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Joan Punsoy, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libo-libong Kristiyano mula sa iba't ibang parokya sa buong Palawan ang nagtipon-tipon kasabay ng pagtatapos ng isang taong selebrasyon ng ika-400 anibersaryo ng Kristyanismo sa lugar. Pinangunahan ng Vicariate of Puerto Princesa at Apostolic Vicariate of Taytay ang 2 araw na aktibidad, kabilang ang Thanksgiving Procession na sinundan ng banal na misa sa katedral ng lungsod na pinangunahan mismo ni Archbishop Charles John Brown, ang nagsisilbing Papal Nuncio to the Philippines. Kahapon, nakilahok sa Festival of Talks at Journey of Faith Symposium ang mga kabataan. May ginanap ding misa na pinangunahan ni Archbishop of Manila, Jose Cardinal Advincula. Napawaw ang netizen sa jamming ng 2 grupo ng choir na sakay sa isang bus. Kung bakit, alamin natin sa report na ito. Napakaraming guro dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Hindi mo na nanaisin na bumaba sa bus kung makakasabay mo sa biyahe ang 2 choir group na ito. Instant kantahan at level up performance ang ibinigay ng mga miyembro ng Central Mindanao University Music Society ng Bukidnon at Coro Sorfim galing sa probinsya ng Bohol. Galing ang 2 grupo ng choir sa isang outreach program na bahagi sa International Choral Festival na ginanap sa Dumaguete City. Ako sinalaman ang pangalan ng Pinas, sulit bakit parang puno na utro sa pitas to, puso ng batas parang idamag na bigas, lumalakas na ulan, ngunit ang payong may butas lumakas. Ayon kay Doren Gersaya, CMU Choir Director, na ito ang kanilang paraan para mas palawakin pa ang issue ukol sa social awareness at cultural diversity. Umabot na sa mahigit 3.7 million views and counting ang feel-good video na ito na pinost ni Agustin Bas. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Nagkwento ng kanyang karanasan ang lalaki na hinihinalang unang kaso ng Philippine Pit Viper Snake Bite sa Pangasinan. Narito ang report ni Russell Simorio ng GMA
Regional TV 1 North Central Luzon. Himala kung ituring ng 45 anyo sa si Samuel Guzman ang pagkakaligtas niya matapos matuklaw ng Philippine Pit Viper Snake, isa sa mga species ng ahas sa bansa na makamandag. Kwento ni Samuel, habang nag-aayos ng kubo noong August 11 sa Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan, nagulat siya sa nakitang kulay berdeng ahas. Hinuli niya ang ahas at dinala sa kanilang bahay, pero natuklaw siya sa kamay. Nabigla ako nang may sa harap ko, may lumabas na ahas. Kasi dati po, pag nakikita kami ng ahas, hinahuli namin. Tapos, ang prokalan ko, baka pwedeng ulamin yun, pwedeng hulihin. Kwento ni Samuel, mabilis umanong kumalat ang epekto ng kamandag sa kanyang katawan. Pakunti-kunti, lumubo na po yung kamay ko, palaki ng palaki, nangingitim. Sabi ng iba sa amin, ay baka pag inabot ka ng 24 oras, mamatay ka na dyan, sabi ng kapitbahay ko. Sa social media post ng Region 1 Medical Center, kung saan dinala si Samuel, sinabi nitong ito ang unang kaso ng Philippine Pit Viper Snake Bite sa ospital. Biniberipika na ito ng Pangasinan Provincial Health Office. Nagkaroon ng interdisciplinary collaboration ang iba't ibang medical unit ng ospital para sa mabilis na recovery ng biktima. Ayon sa PHO, maaring masawi ang isang tao sa loob lamang ng ilang minuto sa kamandag ng ahas. Very important na ma-identify ng victim ano po yung snake na nakakagat po sa kanya kasi malaki po ang contribution ng information na yon. Samantala, tiniyak ng Center for Health Development Region 1 na may sapat na supply ng anti-venom sa mga ospital. Usually po sa mga toxicology center ng ating mga DOH hospital dito po sa ating region, meron po tayong mga supply. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binabalik-balikan ngayon ng mga turista ang nakamamanghang Kinmadillian Falls at ganda ng isang adventure park sa Sudipen, La Union. Ating pasyalan sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ang sariwang hangin at magandang tanawin, yan ang binabalik-balikan ng mga turistang umaakyat sa dinarayong bundok sa Barangay Upupla, Sudipen, La Union. Mula sa bayan, kailangan bumiyahe ng 20 hanggang 30 minutes para makarating sa tuktok ng bundok. Tiyak mapapawaw sa ganda ng lugar. Tatambad ang hindi matatawarang ganda ng kalikasan na tila sa likhang obra lang makikita. Literal daw na #where mountain meets the sky. Picture perfect at Instagrammable ang bawat anggulo sa lugar. Nakaka-relax po ma'am, nakakatanggal po ng stress. Parang naiiwan po dito yung mga problema. Mahangin po kasi. Mamangha rin sa ganda ng Kinmadillian Falls na matatagpuan sa Barangay San Jose. Malamig at malinaw ang tubig na tila nag-aanyaya na magtampisaw at maligo sa lugar. Take time na mag-enjoy, mag-relax, tapos feel the nature po. Ilan lang ito sa mga ipinagmamalaking tourist destination sa Sudipen. Hindi raw ipinagdadamot ng lokal na pamahalaan ang ganda ng bayan sa mga turista. Maging responsable lang, kalaki pang panawagan na mahalin, ingatan at irespeto ang kalikasan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanganganib ba hinto ang industriya ng wood carving sa tinaguriang Carving Capital of the Philippines sa Paete, Laguna ayon sa alkalde ng bayan dahil umano ito sa kakulangan ng kahoy bunsod sa pagkakalbo ng kabundukan sa lalawigan. Pangunahing ginagamit sa wood carving ang kahoy na batikuling na mula sa punong Litsea peroteti. Ayon sa LGU ay 2 dekada pa bago ito mapatubo. Isinisi ng alkalde ang sitwasyon sa land grabbing o pagbili ng mayayamang negosyante ng lupain sa kanilang bayan para sa isang large-scale development. Sa ngayon ay bumibili raw ng kahoy ang Paete sa ilang lugar sa Laguna at Quezon para sa pag-uukit. Panawagan ng LGU, magtanim ng puno at iwasan ang pagputol sa mga ito. So katong magdalag sa kinan, siguro na nato nga kondisyon na atong sa kinan kay basin niya motirik na diya sa dalan mo hinungdan nga makabalda sa dagan sa trapiko. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.